Former President Rodrigo Duterte to the rescue kay Vice President Sara Duterte. Romualdez niratratan ni PRRD. Hindi na nakapagtimpi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya bumanat na ito sa Kongreso matapos tila pagkaisahan ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Matapos tuluyang i-realign ng mababang kapulungan ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga ng 650 milyon kasama na ang kahalintulad na pondo sa DepEd na 150 milyon ay tahasang inakusahan ng dating Pangulo ang Kongreso na aniyay pinakakurap na sangay ng pamahalaan. Sa kanyang programang gikan sa masa, hinamon din ng matandang Duterte si House Speaker Martin Romualdez na ilahad sa publiko kung paano at saan ginasta ang pondo ng Kongreso. Ayon pa kay Duterte, si Romualdez ang maraming pondo kaya hinamon niya ang Commission on Audit na i-audit ito. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino. Kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. 4 days ago, Pero tayo mga kababayan, kung ano ang yan ng mga nakakaliwa, kaya naman pala. O mga kababayan. kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. 4 days ago, we buried the ashes of my sister, si Jocelyn, nung namatay sa cancer. Dinala namin doon sa cemetery. Yung nanay ko, kapatid ko, Jocelyn, pati may isa akong kapatid na namatay na sunod sa akin, lalaki. Namatay, so tatay ko. She stayed a while, and I think, hindi kami nag-uusap na Inday. Actually, that was the first time in so many months. Christmas, hindi kami nagkikita niyan. I don't know what... yun ang ano namin sa dynamics sa kami pati ni Inday. But she made a way, sabi ko, tignan ko yung intelligence fund mo, anong gagawin mo. Kung nag-usap kami, I was just listening to him. I'd just like to know. Sabi ko, yung papel mo na how you would spend the intelligence fund, ipasirox mo lang, ipadala mo. So, binasa ko. Okay naman. Ganito yan, Pastor. We protect our nation. But it is not only the military and the police. Nakuha ko yung utak na Inday. There is a clamor for the ROTC to be existing again. Marami nang ayaw ng ROTC. Hindi na compulsory. Sa amin, compulsory talaga. Tayo, compulsory. Compulsory. Gusto ni Inday ibalik yan. Yes. Gusto talaga niya. Kasi si Inday is a reservist. Light colonel si Inday sa... o kernel na sa reserve. So, ang ano ni Inday, yung mga military, usually. So, binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So, I'm sorry, I have to devote this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Ipilit niya. So make it compulsory. But that would be
a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mga bata, gusto inom, suroy, ganon. Hindi na alam yung at least a little amount, space and time na magkaroon sila ng sense of love of country, ganon. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madalaki, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna bago sa enrollment o dalhin sa kampo yung mga bata, field trip muna nila. Continuous yan para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung hawakan sila ng tangke de guerra, pasakayin sila sa eroplano. Yun ang plano niya. Na sinabi niya, yung PMT naman sa high school pa lang, gusto niyang palagpasin. Sabi ko, Day, how many PMTs there are in the Philippines? How many ROTC? Magiging ka lang 125 million. So, ito sabi niya, seminar mo lang ito, mga ano yung, make it as soft as it could ever be. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunista nandyan sa Congress. Pati kayong mga komunista dyan. Prangkahin mo na yan si Franz. Alam mo, magkalaban tayo. Gusto kitang patayin. But I want to kill you softly. Kasi mga kaibigan, pinakain ko kayo dito. Sabi ko kay Inday, diretsuhin mo na. So itong intelligence fund na ito is to prepare the minds of the Filipinos, itong insurgency na hindi matapos-tapos. And the ROTC, para preparado tayo kung magkagera ganitong sitwasyon ngayon. Pag wala tayong sundalo, meron tayong mga bata na who will take care of the respective barangays to help government. Yes. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Pero hindi man niya sinabi. Sabi niya, alam mo kasi pa kung sinabi ko, baka iharas na yung mga PMT. Marami yan buong Pilipinas. Yun lang naman sana magkakaroon lang ng mga seminar. Hindi yung military. Kaya military kasi nagre-resist nga eh. The reason why itong mga bata dito ang ayaw ng ROTC kasi ayaw ng military. Hindi naman lahat ng Pilipino love ang military. Tayo, ikaw love natin because I know and you know what they are sacrificing for. But it is not easy for that to sink. Kailan ng soft landing yan eh. Pilitin na, sige, dito, ROTC kayo, dito. Hindi ka makaproduce ng ano. And they will never learn. You know why? Ayaw nila matuto eh. Pupunta lang yun doon, every Saturday. But kung i-condition mo yung tao, I said, make a soft landing on this matter. Sabi niya, I am just articulating what Inday said to me sa cemetery doon sa... Ngayon, ayaw niya, hindi man siya, there was never a time for her to say it in public. Pinadalhan niya ako right after that, pinasiro niya sa opisina, tinawagan niya na bigyan. So binasa ko yung rational or the wisdom of what she intends to do. Sabi ko, kung ayaw nila, di okay lang, ibigay mo sa military. Let the military convince our young people
to, kung madala nila. Give it to them. Yung iyo, sa wakay, sabi ko, yung iyo dapat yan, kung makatulong ka lang. Ano ba naman yung 125 million? Yeah. Sabi ko, bale, sabi ko, yun ang yung ang hinahawakan ko na papel, yun ang ano niya. Yun ang plano sana niya. Hindi ang intelligence pang para gastusin sikreto. Hindi naman kami gutom pa. Ano ba na yung 125 million? Ako wala akong pera, pero kung 125 million lang, saksak ko sa bunganga ni Francia. I can produce that amount. Maghiram lang ako sa iyo, baski 1 billion. Si Inday, bakit siya magsabi na magnakaw? Mapunta lang siya kay Pastor. Pastor, bigyan mo ako ng 200 million. Pastor, just... Sure, man. Kasi ang pera ni Pastor hindi naman galing Central Bank, galing sa Diyos eh. Hindi naman katapos.